Simulan natin dito sa sa basis. Okay, sa basis. Ito dati ang sinabi, mga ka-clear. Oh, sige. Ito ang dating sinabi. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Okay. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price Reduce the price of rice by up to by up to 7 pesos. 7 Oh. pesos. Kaya mo Kaya mo ginagawa? ginawa yung batas, rice certification law to eh. Ah. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo Oh. ay mangyari, ha? Para mangyari daw 7 pesos per kilo. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan. Yung caption ang binasa niya ha. Okay, sige. Ha? Ah. Yan, 2 years, ha? 2 years, Oh. ha? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Ito. Ito yun. Ang nakakatawa kay Atty. Claire, sa kanya mismo nang galing ang dapat paniwalaan is mga news outlet daw. Pero yung source niya dyan, TikTok. Exactly! Pati yun sa 15 pesos, di ba? News outlet daw dapat. Kaya nga sabi niya nga, nasa news na yan. Bakit? Kasi sinabi mo. Ikaw yung nag-start ng fake news. Kaya nga ang tanong ni Eden, sinabi ni Eden, clarify yon para hindi pagmula ng fake news. O pinagmula na nga. O NBI, kamusta naman? Papatunayan ko sa inyo mamaya. Sinungaling tong Yusek nyo. Siya ang #1 fake news peddler na galing mismo sa palasyo. To nung una, mali lang siya. Pero pinangatawanan niya Kinu-question siya, right? So ngayon, ito ay kasinungalingan na. Okay? San God Nika, salamat sa'yo. Let's go! Jack shit, na? Of the rice certification law. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform. Okay, ha? Okay? 7 pesos. Ang pinangako. 7 pesos ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas, RTL to eh. Hindi ako nagkakamali, mga diba? kakliras. Yun lang naman yung involved dun eh. At tungkol sa bigas eh. So, 7 pesos, Pipi Sara. Yung inaspire ng tatay mo. Question. Ito, burn na natin. May question ako sa'yo, propagandistang fake news peddler na Yusek. Okay? May question na ako sa'yo. Ang sabi mo, yan talaga yung ina-aspire, right? Tama. May gusto akong parinig sa'yo. Kung yan talaga yung gusto niyang mangyari, kung 7 pesos talaga yung gusto niyang mangyari, bakit ayaw mag-agree ni Villar? At a Senate hearing on Tuesday, farmers complained about the plummeting palay prices. They say Teka, ba't nagre-reklamo sa palay prices? Ito. Villar Defense Rice Tarification Law versus reports of plunging palay prices. Hindi ba yan yung gusto nila? 7 pesos nga eh. So dapat 350. Dapat 350 sa farmers, right? Question ko sa'yo. Sabi mo yan ang gusto. Ang target is 7 pesos. O bakit may hearing noong 2019 tungkol sa pagbagsak ng palay at ayaw maniwala? Ayaw maniwala ni Villar. Hindi totoo yung bumagsak ng todo yan. Akala ko yun yung target nila. Dapat ayaw niya maniwala. Pakinggan natin. Tuloy! palay is now at 7 to 8 pesos per kilo. 7 to 8 pesos yung palay nung time na yan. Ha? Ito. They say palay is now at 7 to 8 pesos per kilo in some parts of Luzon, even dropping to as low as 6 pesos a kilo in Arayat, Pampanga. Hindi ba dapat good news yun sa kanila kasi yun yung target nila, 7 pesos? Yan ang problema sa'yo kasi incompetent ka, lalo na sa economics. Contradicting, of course, it is contradicting. So ito ay proof, counter example na sinungaling ka. Bakit? They never intended na maging 7 pesos. Bakit? Kasi nga ito nagkaroon ng hearing dahil sumobrang lagpak, which is ayaw nila. Ipagtanggol nyo ka, clear. Bakit nagkaroon ng hearing tungkol sa sobrang pagbaba ng palay after ng rice tarification law? Kung ang target nila ay 7 pesos, bakit nagrereklamo na hindi totoo yan, 8 pesos per palay? Ang sabi pa ni Villar dyan, alam mo kung ano? Disaster yan. Akala ko, paano naging disaster? And this is also why you cannot attain 20 pesos because of this. So dyan pa lang, sinungaling ka na. Sige,
Akala mo ba yan pa? Yan na yun? Hindi. May mas mathematical at logical akong argument mamaya. Evidence-based lang muna tayo to actually prove the contrary. Bakit? Kasi ito ay bumabangga sa narrative mo. Bumabangga sa kasinungalingan mo. But both the National Economic and Development Authority and Senator Cynthia Villar refuse to believe prices have plunged so low. Refuse to believe? Why? Pag 8 and 9 po ang palay, is times 2 lang yan eh. Di 16 to 18 pesos na bigas. Diba? Kasi yung 17 na palay, nagiging 34 ang bigas. Disaster na yan eh. Disaster na raw yun. Akala ko ba 7 pesos? Paano naging disaster? Paano naging disaster yung pagbaba ng palay reaching 7 pesos? Paano naging disaster yon? Kasi it was never meant that way. Sinungaling ka lang talaga. Kasi propagandista ka. Kasi yung by, it means subtraction. Reduce by up to, it's a range. Pwede mo ba sabihin na reduce up to 7 pesos pero mas mataas yung reduction mong 41? That is stupid. RTL purpose kasi dapat i-flood ang market para mas marami ang competition pero sa sobrang dami ng bumagsak at kawawa ang mga local farmers. Exactly my point! Na you cannot save the farmers and make the rice cheaper. That's a contradiction. It's either you kill the farmers or save them. You cannot attain that. Hindi ba yun yung simulat sinasabi ko? That's a contradiction in goal. Nagawa ng RTL yung pakay niya, kaya nag-plunge. Ang mamaya, iti-take natin lahat ng argumento nang wala kang lusot. Sinabi ko naman sa iyo I don't do check. I only do checkmate.